Kasi tapat doon ng kamera. Pwede naman tanggalin ng kamera. Kaya tama na yan. Tama At, na yan. sige po. Oh, siyang kalin. Yan. Special yan. O, sinong upo rito? Yung isa rito, dito. Para mapuno. Ayan, tabihan mo siya. Doon siya niya nakikita eh. Yan, yan ang ganda. Magtataka sila, may ibang lahi na nakikinig, di ba? Mashallah. Tagalog Tagalog. Baka may mag-like stand na gusto kasawahin. Siguro ba, kung mga siguro abot ng ilang taon, marunong na ba? Okay. Kung sanay na sa ng salitang ng maranaw na mahalan. Okay. So, ito na po, magsimula na po tayo. Anong oras po? Kasi baka 1:54. Ito po tayo, 1:15, di ba? Kasi kainan, tapos may Zoom tayo. Nagsimula na yung Zoom. Siguro naman lahat tayo na nakatanggap, di ba? May Zoom po tayo mamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwag po natin kaligtaan ang pagpapasalamat ay sa ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi po niya sa banal na Quran, uskuruli wala takfurun. Fellow amar ito ay isang kautusan. Pautos, sabi ng Allah, magpasalamat po kayo sa akin at huwag kayong sumuway, hindi kayo maging pasaway. So sabi po ng mga scholar, yung binanggit ng Allah na magpasalamat po kayo, dalawang klase yan, nabubuo sa dalawang klase. Uri, pagpapasalamat na binabanggit po lamang ng dila, katulad ng pagbabanggit natin ng alhamdulillah, subhanallah, yung mga dhikr. Yan. Pangalawang pagpapasalamat ay ang ating kumbaga buong katawan na ito ay gumagalaw o kumikilos, katulad po ng pagsasagawa ng pagdarasan, pag-aayono, pagsasagawa ng mga iba't ibang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ito ay obligado or voluntaryong gawain. So kapag ito ay ginagawa po natin, ibig sabihin, nasusunod po natin yung isang utos ng Allah na kung saan magpasalamat po tayo. So sa ating po pagpapasalamat sa dakilang lumikha, nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na dadagdagan po niya ang biyaya. Bukod dun sa gantimpala, kasi abang tayo nagpapasalamat, dagdag gantimpala pa rin yan. Pero yung mga biyaya na nakatakda o nakasulat, ito yung pinangakuan ng Allah na ito'y dadagdagan po niya. Katulad ng sinabi ng Allah, la in syakartum lazidannakum. Kung kayo ay matuto magpasalamat, ibig sabihin, gawin niyo yung pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, lazidannakum. Binanggit ng Allah yung lazidannakum, tiyak, sigurado na dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong mayroon tayo na kung saan nakasulat. Kasi bawat isa po sa atin mayroong tinatawag na naisulat na ang lahat. Kasi bago pa likhain ng mundo, bago pa likhain ng paraiso, bago pa likhain ng impyerno, ng 50,000 years, lahat na naisulat. Awalu khalaqallah al-qalam. Ang unang-unang nilikha ng Allah ay panulat, pansong. Ito yung isang tanong, ano ba ang unang nilikha? So hindi tao, ang unang nilikha ay panulat, pansong. Nang likhay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panulat, tinanong ang kalam, ang tagapaglikha. Ibig sabihin, pinahintulutan ng Allah na magsalita. Ano ang sinabi ng kalam, panulat? Ya Rabbi, mada aktub? Aking Panginoon. Siyempre, nilikha mo ako, di ba? Ano ba ang isusulat ko? Ano ba ang aking isusulat? Kaya sa isang hadithul qudsi, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala
na ang isusulat mo ay lahat ng mga bagay na mga mangyayari o magaganap. Opo. Bago palikay ng mundo, bago palikay ng impyerno at paraiso ng 50 years out, 1,000 po yun ang tinutukoy. Sa hadithul qudsi ang sabi ng Allah, at kataballahu maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Nagutos ang Allah na isulat lahat ng mga mangyayari at magaganap dito sa ibabaw ng lupa. Sa 7 palapag na kalangitan at 7 palapag na lupa. Qabla as-samawati wal ard. Bago pa tulikay ng 50,000 sana, 50,000 years, ay isulat na ang lahat. So, ito yung sinasabi po natin na sa mananampalataya, nandun na yung tinatawag na naniniwala sa mga tadhana o nakatakda. Pero dalawa po yan. May mga tadhana o mga nakatakda sa about isa. Sa isang hadith, na isulat na, di ba? Okay. Ano yung ilang risk? Ano yung magagawa mo? Ano ang magiging buhay mo, edad mo, lahat yung mga nakasulat. Sabi po ng mga eskular, may mga nababago rito. Sa pamamagitan ng gawain. Sa pamamagitan ng panalangin. Halimbawa, nakatakda si Brother Rashid, halimbawa, isa lang kanyang magiging asawa. Halimbawa. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap, pagduduaw, nananalangin, dahil dun sa kanyang doon panalangin, maaari na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi lagi na sinisig, ya Allah, kung may pagkakataon makapag-asa ng pangalawa, sana po ipagkalupsay, di ba? So, pag tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung nakatagda lamang sa kanina isa, magiging dalawa muna. Kaya hindi po pwede yung pagka nakapag-asawa ng pangalawa, yung mga iba dyan, kung ano nung mga sinasabi kasi may mga bumabatikos, di ba? Pag nag-asawa, si Brad, hindi naman kalakihan ng sahod, wala na yung may bibigay na magandang busa pangalawa yan. May mga ganun, minsan, di ba? Ang nakakaligtan ng tao, yung nakatakda. Kaya, sa isang mananampalataya na tunay, doon po makikita. Kasi kung ang isang nagsasabi ako mananampalataya, pero kung may mga nangyayari sa kanyang kapwa o kapatid, tapos parang siya lang pinupuna palagi, lumalabas na hindi naniniwala sa nakatakda, sa kader niya. Malinaw na, kanina nabanggit po natin, 50,000 sana, 15,000 years, bago likay ng lahat, na isulat na. Dalawa po yun, na yung sinabi natin kanina, nakatakda, isa lang. Pero dahil may tinanggap na dua o panalangin niya, dahil lang sabi ng Allah, udu'uni astajib lakum. Magdua, manalangin kayo, ibig sabihin gawin yung mga pagsamba, hindi lang mga dua lang kasi. Pag sinabi magdua, manalangin, ibig sabihin yung tao na yun pala samba. Hindi naman pwede na hindi ka magsasamba tapos puro dua panalangin. Hindi yung tatanggapin. Opo. So, ibig sabihin, dahil tinanggap ng Allah, dahil yung sabi ng Allah, manalangin kayo at aking tutugunin. Tinanggap na. Or, maaari na may nakatagda talaga na paklawa, nakadalawa na. Kaya hindi ka pwedeng magsabi na para bang mayroon kang pinapalabas na ano. So, dito po tayo ngayon mga kapatid sa pananampalataya. Sa tinatawag na maging buo po tayo sa ating pagtitiwala sa mga nabanggit sa banal na Quran o nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit sa 100% pa. Opo. Di ba may mga tao na bumabasa minsan, nagbabasa mga news. Ito yung mangyayari daw, may darating na corona, parang gano'n, di ba? Bago daw. May mga gano'n na 100% talagang pinaniwala yun, di ba? Tapos ikukwento pa sa iba. May darating na daw kasi nabasa ko. So, pinapalabas niya na 100%, parang matutupad yun. Kung yung paniniwala natin doon ay hindi
iikit yung paniniwala natin sa mga salita ng Allah, salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumalabas na mas malakas pang paniniwala mo sa balita na mula sa hindi Muslim. Kasi minsan mga nagbabalita hindi Muslim, di ba? Hindi lahat nagbabalita Muslim. May mga nagbabalita, mga news, mga hindi Muslim. Pero yung paniniwala mo doon, parang 100%. Pero pagdating sa mga nabanggit sa Quran at saka sa Hadith, medyo, di ba? Hindi ka nakikitaan ng talagang, ito yung ipapasok po natin na paksa ng khatib, yung Sheikh kanina. Marami siyang napaliwanag ng mga paksa. Pero doon ako kumuha sa isang hadith na kanyang binanggit na magpapatunay na kung ikaw ay nagsasabi na tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan matanggal sa ating puso yung tinatawag na doubt. Matanggal sa ating puso yung tinatawag na parang nagre-reklamo. Di ba? Parang hindi na tinatanggap yung kader, yung nakatakda, yung mga nabanggit sa halimbawa sa Quran o sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya meron siyang binanggit na hadith na sa isang mananampalataya, lahat pala ang nangyayari sa kanya, kaya hindi siya dapat magreklamo o di kaya parang hindi nalugod. Dapat lagi niya iniisip yung ito ay mabuti para sa akin, kaya nangyari sa akin. Ito ay mabuti. Kahit na sa kanyang palagay ay masama, pero nandun pa rin na ito ay mabuti para sa akin. Kasi ang pinaka nakakaalam sa mabuti at masama, walang iba kundi si Allah. Minsan sinasabi mo mabuti, yung pala ang resulta, di ba? Kaya sa Quran napakalinaw, asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinisigurado niyo an takrahu shay'a, ito ay masama, hindi niyo gusto kasi parang ang nakita niyo yung lantaran. Pero wa huwa khairul lakum, yung pala ang resulta mabuti para sa inyo. Wa asa an tuhibu shay'a wa huwa sharrul lakum. May mga bagay sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na inisip niyo ito mabuti. Gusto-gusto niyo. Yung pala wa sharrul lakum, yung pala ikapapahamak niyo. Di ba? May mga ganun. Sa mga pangyayari, marami tayong mga siguro mga na-experience. Mari yung sarili mo mismo. Di ba? Naka-experience sa sarili mo. Na akala mo yung bagay niyon masama, yung pala bandang huli ay tinanggal ka ngayon sa trabaho, di ba? Siyempre, masama kasi di magandang balita na wala ka ng trabaho, problema. Umasa sila sa Pilipinas, di ba? Natanggal ka na, na-terminate ka. Yung pala ang resulta mabuti, bakit? Kasi may nakahanda na malilipatan ka pala. Yung nalipatan mo, mas maganda pala. Matas ang sahod, okay pang trabaho. Sa una, nakaisipan lang, masama. Yung pala, sa dulo ay khairul lakum, mainam pala sa inyo. Kaya ito yung mananampalataya. Lahat inaamin niya na ito ay mabuti para sa kanya. Kasi isang hadith, kaiba-iba ang mananampalataya. Kasi lahat mabuti sa kanya. Bakit? Kasi inaamin po natin at tinatanggap po natin na lahat ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung hadith na sinabi ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabi wala wasabi wala ghamma wala hamma wala adha wala hazan hatta shawqatu yushaquha illa kafara Allah ta'ala bil khataya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang dumadating sa isang Muslim, tumatama sa isang Muslim na kung saan pagod. Siyempre, ang tinutukoy, Muslim ay hindi yung hindi man Muslim na tunay. Yung kanyang pagod, yung kanyang nararamdaman, yung unclass na nararamdaman o sakit. Excuse mo na, Sandy Jalil, kasi yung pagkain tumatawag. Okay. Walang pagod, walang mahapdi na karamdaman, sakit, kalungkutan, lahat na dumadating sa kanya na puro problema. Kasi dahil ng problema, nag-aalala kasi mga problema dumadating sa atin, di ba? Pati sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung
sauka, yung tinik, halimbawa, na diyan nga sa lansangan at naapakan mo at natusok ka, di ba? Natusok ka. Masakit yun, di ba? Ang mga ito ay lahat illa kafarallahu ta'ala bi khataya. Ibig sabihin, ang mga ito ay dahil si Muslim mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat mabuti sa kanya. Bakit? Kasi ang kanyang makakamit pala puro kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Puro kapatawaran. Pero hindi po ito matatanggap ng isang mananampalataya kapag mayroon siyang katangian na nagre-reklamo, na doubt. Kaya, ang tunay na mananampalataya, hindi nagre-reklamo, hindi siya nagdadoubt. Bakit puro sakit? Bakit puro, di ba parang ganun tayo? Pero sabihin natin yung totoo, lahat tayo mahina. Hindi yan maiwasan, di ba? Pag may problema, ganun tayo talaga. Nandun na yun. Pero, challenge po tayo kasi siyempre, bumabalik tayo doon sa mga salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatanggapin ng bukal sa kaluban po natin. Ibig sabihin noon, kung ano man ang mga dumadating po sa atin na hindi natin kagustuhan, tatanggapin natin ito ay puro kabutihan para sa atin po, mga kapatid namin sa pananampalataya. Si Ali radiyallahu anhu, isa rin sa kanyang sinabi doon sa kanyang paliwanag, ang tunay daw na may takot sa Allah, isa sa kanyang binanggit ay Rida bil Qalil. Makunti po siya sa kanyang buhay. Kahit ano pa ang kanyang kalagayan. Normal, ang tao gusto niya puro sa, di ba? Kumbaga sa sahod, gusto niya puro matas ang sahod, di ba? Wala ni dito sa atin na, kaya puro nagreklamo kasi siyempre gusto niya tumas ang sahod. Sa atin, bilang tao, normal lang, gawin mo yung nakakayanan mo. Okay, mag-apply ka na madagdagan yung sahod mo. Wala namang masama doon. Pero maniwala po tayo, kung ano man ang nakatakda, kahit anong gawin mo, kung ang nakatakda hindi madadagdagan, kahit anong gawin mo na hindi madadagdagan yan. Pero kapag may nakatakda, yan, darating at darating yan. Pero yung sinasabi natin na mayroong madadagdagan sa ating mga nakatakda sa pamamagitan ng pagkilos, paggawa ng mga gawain na ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdarasal, pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng sadaka, kawanggawa, pagdidikir, lahat ng mga klase ng mga pagsamba, kapag ito ay pinarami po natin, ang pag-ayuno na obligado tuwing Ramadan lang po yan. Pero kung lagi ka nag-ayon ng sunnah, ang pagdarasal, 5 beses lang sa maghapon. Pero kung lagi ka nagsasalang ng mga sunnah, ang pagsasagawa ng hajj, 1 beses lamang. Pero pag nagsasagawa ng umrah, na voluntary kahit araw-araw, kapag ito ay ginagawa po natin yan, ito yung sigurado na bukod doon sa nakatakda, may dagdag talaga na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Pero kung ano man ang ating hinihiling at hindi pa rin nadagdagan, doon tayo babalik. Ito yung nakatakda sa atin po yan. Opo. Mga kapatid namin sa pananampalataya, anong oras yata ating nalipot? 112 pa lang, sir. 1:12. Mas maganda, magbigay po tayo ng ilang minuto para sa mga katanungan kasi 1:20 po, hinto po tayo. Opo. Baka mayroon katanungan sa mga bago nating mga bisita kasi hindi naman palagi sila. Sana po every Friday, hindi sila, di ba? Mas maganda. Paano yung sumasahod Ustad ng malaki? Pagdating na isang buwan, kapos pa rin siya ng kapos pa rin. Yan. Diyan tayo pare-parehas. Kulang at kulang pa rin Ustad. Ganito, ganyan. Pero malaki na rin yung sahod niya. May brother kasi ako Ustad na... May brother kasi ako na... Totoo mo yan. Nung nasa Pilipinas tayo, kumikita naman tayo, di ba? Kunti lang. Wala tayong mga utang. Parang kumakasya, di ba? Napunta tayo rito sa Saudi. 3 times, triple ang ating kinikita. Sahod natin, lumaki ang ating natatanggap. Sabi niya, kapos pa rin. Dahil yung nakatakda na sa kanya na kaya ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala rito dahil dito niya gugulin yung kanya mga
nakukuha. Maliban doon sa mga taong ginugugol po nila ang kanilang mga kinikita sa haram. Tandaan po natin, kung halimbawa, malaki ang sahod po natin, Muslim po tayo, at ito ay nauubos. Kumbaga kulang pa, di ba? Ang pinakamahalaga doon, saan natin nagamit? Saan natin nagamit? Kung halimbawa, naubos na lahat, pero sa Islam, mas malaking ganti pala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sir, may kakilala ko, nakakay yun sa Islam. Tinanggap niya, nagsyahada. Siguro nakailang buwan siya na tapos ngayon hindi na siya nagsala. Diba? Di na siya, parang naiwanan niya na, yun. Yung pagka-Muslim niya. Ngayon, napapansin ko sa kanya, sumasahod siya, ganun kalaki, pero laging, sabi niya, walang baraka. Kulang, dami kong utang. Yun. Parang natataman tayo. Marites na yun sa'yo eh. Hindi naman, hindi. Inaano ko lang, nakita ko lang, diba? Hindi. Ganito na lang. Huwag natin tumingin siya. Oo, kaya mas matindi pa yung sa'yo kung natutunan. Kasi alam po natin lahat na ang nakakalam lamang sa mga susunod na mangyayari ay siya lamang. Ngayon, maaari na siya ngayon ang puro problema. Pero hindi mo alam ang sarili mo. 2056, 2055, kasi di pa natin alam, di ba? Maaari na yung naisip mo na grabe yung kilala mo, baka babalik sa iyo. At sobrang pa, at higit pa yung mararamdaman. Kaya hindi pwedeng tingnan yung sa iba. Kasi hindi mo alam. Di ba sabi nila yung bulak, umikot yan, di ba? Ibabaw nun. Kaya, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para manatili po tayo, yung nagpapasalamat tayo, nagpapakumbaba, lagi tayo tumitingin sa mababa. Huwag na sa taas. Tignan mo yun nasa baba mo. Kasi kapag kung tayo tumitingin sa taas, nagkakaroon ka ng paano ko siya mapantayan. Baka, kahit makalapit ako sa kanya. Pero kung ang lagi mo tinitingnan yung nasa baba, alhamdulillah. Iyan ang dahilan kung bakit tayo hindi nakukundi ito. Kasi nakikita natin si Brad dahil maraming sahod, may mga nabibili. Kailan magkaroon din ako ng gano'n? Kaya ngayon, nag-iisip ka ngayon. Kaya minsan, pati haram, hindi natin namamalayan, napapasokan po natin. Di ba? Kaya nararapat po, nalagi tayo sa baba. Halimbawa, may bisikleta ka ngayon, di ba? Tapos yung may sasakyan, walang masama tingnan, pero huwag masyadong pumus kasi mag-iisip ka ngayon kung paano ka magkaroon ng ganun po. So titingnan na yung style yung nakabike na lang. Nakabike na yun, buti pa sa nagbabike. May sapatos, uy, masinila. Ganun na style. Masyala. Yung hikma doon, ang hikma, pinaka-hikma doon, tandaan po natin sa Islam, lagi tayo tinuturuan, baba tayo. Mababa ka lang din, parang yung bigit na. Yan ang turo ng Islam. Yun ang pinakadahilan kung bakit sinabi ni Propeta, ang lumalabas doon, tumingin sa baba. Lumalabas doon, huwag tumingin sa. Kasi ang pagpapakumbaba, yan ang pinaka isang gawain na mahirap sa isang tao, kahit isang mananampalataya. Ang pagpapakumbaba. May mga klase na ang tao nagmamataas. Pag malawak ang kaalaman niyan, pag hindi siya mag-ingat, ang tingin niya puro, di ba? Siya lang maalam. Yun ang problema. Dapat, kung maalam ka, bunga sa baba. Kasi siyempre, kahit na ginawa mo yun na magpapakumbaba ka, hindi ka naman may bababa. Lalo ka pa rin itatas ng mga tao. Kasi yun ang sabi ng Propeta. Man tawadda'a ilallahi rafa'ahu Allah. Kung sino man ang magpapakumbaba, tiyak na itatas ng Allah kanyang antas. Balik na din yun. Kung sino man ang nagmamataas, ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo lahat ng mga mayabang. Sinong may gusto, di ba? Kung sino yung mapakumbaba, yan ang hinahanap, di ba? Sana po lahat po tayo magkaroon ng isang katangin na papakumbaba, inshallah. Baka mayroon pang tanong anong oras kasi nakita si Jalil doon. Kaya na. Sige po kasi may Zoom tayo para pumakaan sa Zoom. Kayo tayo muna. Kung may ibang tanong, mamaya po inshallah. Hanggang dito po lang. Subhanallah. Subhanallah.
Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair. Sige na po, kain na tayo. Doon tayo. Busog pa tayo. Pero nagkasundo tayo, kakain tayo. Nagpakain rin mo kami ng Murakalunog sa Islamic. Mashallah. Nagsada ka sila. Yun na. O sila. Tatlo sila. Alhamdulillah.